May mga tao talaga na kailangan sa lahat ng bagay ay may patunay bago ito paniwalaan. Kung yan ang nais ninyo, pagbibigyan ko kayo. Maswerte ang pamangkin mo, Mateo, at hindi tumalab sa kanya ang palipad hangin na ginawa ko. Dahil kung hindi ay sasapitin din niya ang nangyari sa bisita nyo. Ganon talaga. Hindi mo ba naisip na sa pakikialam mo, hindi lang buhay mo ang sinusugal mo, babalikan kita. Ang kwentong mapapakinggan natin sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Lino. Taong 1947 sa bayan ng Indanan, Sulu. Nang mga panahong ito ay kilala ang lugar na isa sa mga bayan na pinalalagian ng mga rebelde. At ang presensya ng mga ito ang nagbibigay ng pangamba para sa mga ordinaryong mamamayan. May ilan naman sa mga ito na hindi nanggagambala ng mga ordinaryong tao. Subalit may iilan na talagang halang na ang mga kaluluwa. Ngunit may isang sityo sa Indanan na hindi pinangangahasan na gambalain dahil sa lugar na to nakatira ang antingerong si Mateo. Tiyuhin ito ni Lino. Kapatid ni Mateo ang ama ni Lino. Napatay ng mga rebelde ang mga magulang ni Lino nang manlaban ito dahil na rin sa pangingikil ng mga ito. Maswerte namang hindi nadamay itong si Lino sa pangyayaring iyon. Kaya hindi pinangangasan ng ilang rebelde ang sityo na tinitirhan nila Mateo. Yun ay dahil walang ni isa sa mga ito ang binubuhay ni Mateo kapag nagpumilit sila sa kanilang mga nais. Ngunit sa kabila ng kabutihang nagagawa ni Mateo sa kanyang mga kasityo, ay itinuturing pa rin siyang perwisyo sa lugar. Ang bayang pinagtatanggol niya ay siyang bayan na gusto silang patayin dahil sa pag-aakalang ang pananatili at presensya nilang magtiyo ang naghahatid sa kanila sa kapamakan. Mga wala po silang utang na loob. Halos buhay mo na po ang ibuwis mo sa kanila, Tiyo. Pero sa halip na magpasalamat sila, ay mas gusto pa nilang mawala kayo at mapahamak. Ganun talaga ang buhay, Lino. Hindi lahat ng ginagawan mo ng kabutihan ay masusuklian ka pabalik. Kadalasan sa kanila ay may gusto ka pang mapahamak o di kaya ay mawala ng tuluyan sa mga buhay nila. Pero kahit ganun, hindi yun dahilan para gumawa ka rin ng masama. Pero Tio Mateo, paano po yan kapag sila na mismo ang gumawa ng dahilan para mapahamak po ikaw o pagtangkaan ng buhay mo? Kung nasa sitwasyon ka naman na kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo, di gawin mo. Ang respeto at kabutihan ay binibigay lang din sa taong karapat dapat pagbigyan nito. Dahil ayaw ni Mateo na magdulot pa ng takot at pangamba sa mga tao, pinili nilang dalawa ni Lino ang manirahan sa bundok. Sa ilang taon na rin kasi ng paggala at pag-iikot ni Mateo sa bundok na pinagkukunan niya ng mga halamang ginagamit niya sa panggagamot, ay kabisado niya na ang ilang bahagi nito na alam niyang ligtas tirhan. May partikular na bahagi ng gubat na kadalasang pinupuntahan ni Mateo, lalo na kapag sumasapit ang mahal na araw. May malaking bato roon na habang lumilipas ang panahon ay lumalaki rin ito, at doon sa malapit no napili ni Mateo na pagtayuan ng maliit na kubo nila ng kanyang pamangkin. Tiyo, yan po ba yung bato na dati pinapatungan mo sa akin kapag sinasama mo akong manguha ng mga halamang gamot? Oo, Lino. Yan na yun. Talaga po ba? Pero bakit lumaki na po siya ng ganyan? Kapag ang pamilya ay lumalaki na, Lino, dapat ay ganun din ang isang tahanan. Tahanan? Ibig sabihin po ay may nakatira sa loob niyan?
Gaya po ng ano? Mga gabay at tagapangalaga ng kalikasan. Hindi nila tayo gagambalain sa parte na pagtatayuan natin ng bahay. Ngunit kapalit nun, ay dapat magbigay galang ka rin sa mga nakikita at hindi nakikita ng iyong mga mata. Naiintindihan mo ba, Lino? Opo, Tiyo. Naintindihan agad ni Lino ang ibig puntuhin ng kanyang tiyo Mateo. Alam niyang mga engkanto at kalikasan ang tinutukoy nito. Dahil sa bundok na nila, pinili ang manirahan. May mga pagkakataon din na nababagot din itong si Lino sa paligid niya. May mga panahong nagsasawa na siya na puro mga punong kahoy at halaman na lang ang nakikita niya sa pang-araw-araw. Dahil dito, ay lagi na siyang sinasama ng kanyang tiyo Mateo sa tuwing bababa ito para manggamot o di naman kaya ay mamili ng mga kanilang kailangan. Tiyo, salamat nga po pala at sinama mo po ako. Nasasawa at nauumay na po kasi ako sa bahay eh. Alam ko, Lino, pasensya ka na rin na sa buhay na naibibigay ko sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Maghahanap naman ako ng maganda at maayos na lugar para sa atin. Pero sa ngayon ay pagpasensyahan mo na muna ang nakakayanan ng tiyo mo. Kahit na hindi marangya ang kanilang pamumuhay, nagpapasalamat pa rin itong si Lino sa tiyo Mateo niya. Napakabuti kasi nito sa kanya at higit sa lahat ay hindi sila nagugutom o nagkukulang sa mga pangangailangan nila. Habang naglalakad ang dalawa papunta sa bahay ng gagamutin ni Mateo ng araw na yon, nakakita naman itong si Lino ng mga batang kaedad niya na naglalaro. Tiyo, malayo pa po ba ang lalakarin natin? Mga kalahating oras pa. Bakit mo na itanong? Pwede po bang magpahinga na muna tayo sandali? O sige. Nauuho ka ba? Bibili muna tayo ng merienda sa may tindahan. Pwede po ba akong makisali sa kanila kahit isang laro lang po? Akala ko ba magpapahinga tayo? Bakit ka maglalaro? Sandali lang naman po, Tiyo. Tabi niyo po muna yung merienda ko. Sige, pero sandali lang At hindi tayo pwedeng magtagal. Kailangan na makauwi na agad tayo. Abot naman hanggang tenga ang tuwa ni Lino nang pagbigyan siya ng kanyang tiyo na makipaglaro. Dahil kasi sa bundok na sila nakatira, ay talagang wala na siyang nakakalubilong mga bata. Pinasali naman siya ng mga bata sa paglalaro ng tumbang preso habang si Mateo naman ay nakamasid lamang sa kanya habang bumibili ng merienda nila. Matangkad, maliksi at malakas na bata itong si Lino. Marahil na rin sa pagpapalaki ng kanyang tiyo Mateo. Habang pinagmamasdan ni Mateo ang pamangkin na naglalaro, di naman sinasadyang natamaan ng malakas ni Lino ang lata at tumama ito sa mukha ng kalaro niyang taya sa larong tumbang preso. Agad namang nilapitan ni Lino ang kalaro niya at humingi ng depensa rito. Pero sa halip na tanggapin ang paghingi niya ng tawad, ay itinulak siya nito at dinaganan. Pero nakataas pa rin ang kamay ni Lino. Tanda na ayaw niyang labanan ang kalaro niya at humihingi siya ng dispensa. Dito na lumapit itong si Mateo at binuhat ang bata na nakadagan sa pamangkin niya. Ako na ang gagamot ng sugat mo. At hindi naman sinasadya ni Lino na tumalbog sa iyo ang lata. Naglalaro lang kayo at aksidente ang nangyari. Ngunit sa kabila ng mga sinasabi ni Mateo, ay hindi nakinig ang bata sa kanya at gusto pa rin itong saktan at suntukin si Lino. Agad namang nahawakan ni Mateo ang kamay ng bata. At ito ang eksenang naabutan ng ama ng bata na isa palang rebelde. At bago lang ito sa kilusan dahil hindi niya kilala si Mateo. Galit naman itong sumugod at tinulak ng buong lakas si Mateo, ngunit hindi man lang ito naurong sa kinatatayuan niya. Napalingon naman si Mateo sa kanya at tumingin ng diretso sa mga mata niya bago binitawan ang kamay ng bata. Nagulat pa ang lalaki
Dahil sa lakas ng pagkakatulak niya, ay hindi man lang natinag itong si Mateo. Kamag-anak mo ba ang batang ito? Ako na ang humihingi ng pasensya dahil aksidente ang nangyari. Tumalbog lang ang lata sa mukha niya habang naglalaro sila at nakita yun ng mga kalaro nila. Sino ba kayo? Ngayon ko lang nakita ang mga mukha niyo at gulo pa talaga ang hanap niyo. Baka hindi mo ako kilala. Hawak ng grupo namin ng ilang sityo rito kasama na ito. Kaya't kahit sino man ang mga as na magsimula ng gulo rito, siguradong may paglalagyan. Hindi naman namin nais ng gulo. Nakikipaglaro lang ang pamangkin ko. At napatigil lang kami para magpahinga sana. Sige na, mauuna na kami. Matalim na tiningnan ng lalaki itong si Mateo. Napansin din ito ang mga marka sa katawan ni Mateo. May imahe ng araw sa braso nito at mga salitang nakasulat pa sa lengguwahe ng Latin. Tinandaan yon ng lalaki para sabihin sa mga kasama niya. Samantala, makalipas ang kalahating oras na paglalakad, ay narating na rin nila Lino at Mateo ang bahay ng pasyente. Agad na sinalubong naman sila ng pamilya nito at dinala sa kwarto kung saan nakatali sa upuan ang gagamutin. Para namang alam ng nilalang na nasa katawan ng babaeng nakaupo ang pagdating ni Mateo, umangat ang ulo nito at ngumisi sa kanila ng nakakakilabot. May mga butlig-butlig na sa mukha ang babae at nangingitim na ang mga ngipin nito habang tumatagas rin sa bibig nito ang patay na dugo. Nang papunta pa lamang sila sa bahay na yon, ay naglagay na ng bakod at poder, maging rebuelta na orasyon itong si Mateo sa kanyang sarili. Siniguro niyang malakas ang kanyang espiritual bago siya makarating sa pamamahay na yon. Pagkapasok pa lamang ni Mateo sa kwarto na yon, ay sinalubong na agad siya ng malakas na pwersa ng itim na orasyon. Subalit naging kalmado pa rin siya. Marahang umupo sa harapan ng babae. Natiyak niyang ibang nilalang na. Sa tingin mo ba ay kaya kitang talunin? Kilala kita, pero hindi ako natatakot sa'yo. Kung ganon, kilala mo rin siguro ako na mas gusto ko ang harapan na labanan. Gumawa tayo ng kasunduan. Pakawalan mo ang babaeng ito at alisin sa kanya ang mga nilagay mo kapalit ng buhay ko. At sa tingin mo ba ay gagawin ko yon? Hindi pa nga ako tapos eh. Alisin mo ang mga inilagay mo sa babaeng ito. At pagkatapos ay sugurin niyo ako. Pati ang pamangkin ko. Kayo ng buo niyong angkan. At kapag napatay niyo kami, ubusin niyo ang pamilyang ito pagkatapos. Ano? Maganda bang kasunduan yan? Tiyo Mateo, bakit naman po pati ako nadamay? Ganun talaga ang buhay, Lino. Minsan kailangan mo magsakripisyo para mailigtas ang iba. Pagbibigyan kita kung kamatayan talaga ang nais mo, Mateo. Sa 3 kabilugan ng buwan, abangan mo ang presensya ko. Biglang nawala ng malay ang babae at agad na binigyan ni Mateo ng proteksyon para kung sakaling balikan ang babae ay hindi na to tatablan. Ganon din ang ginawa ni Mateo sa buong pamilya. Nagawa ring baliin ni Mateo ang sumpa na ginawa rito. Sa bilis ng pangyayari ay hindi natukoy ni Mateo kung anong klase ang kalaban niya. Pero batid niyang hindi ito basta-basta dahil ang sumpang ginawa nito ay lubhang mabagsik na kapag hindi maagapan ay mauuwi talaga sa tiyak na kamatayan. Nang matiyak na ni Mateo ang kaligtasan ng pamilya, ay umalis na sila ni Lino. Magtatakip silim na rin nang umuwi sila. Tiyo Mateo, bakit naman po ganun ang ginawa mo? Nakipagkasundo ka pa. Paano po kung balikan nila tayo? Lino, wala ka bang tiwala sa akin? Hindi mo pa talaga maiintindihan lahat hanggat di mo lubosang nakikita at nalalaman ang mga bagay na lihim para sa karamihan. Sige na, bilisan nating umuwi at may pupuntahan tayong lugar. Po, dumidilim na po oh. At saan naman po tayo pupunta pa, Tiyo?
Sa lugar kung saan magkakaroon ng kasagutan ang lahat ng mga tanong mo. Sinunod na lamang ni Lino ang sinabi ng kanyang tiyo. Ngunit nagtaka si Lino kung bakit sila huminto sa malaking bato malapit sa kubo nila. May kinuhang tuyo na halaman itong si Mateo sa kanyang bulsa. Nilagay niya ito sa kanyang bibig at hinunguya habang umuusal ng mga buhay na salita. Pagkatapos ay nilagay niya ito sa mga mata ni Lino. Napapikit pa ang binatilyo habang pinapahid ang mga yon na sumasagabal sa kanyang paningin. Ngunit nang dumilat na siya, ay nagulat at napatras siya sa kanyang nakita. Isang lagusan ang lumitaw at mula roon ay may mga elemento ang nagsisilabasan. Ngunit ang mga ito ay pawang mabubuti at kaibigan na ni Mateo. Tiyo, ano po ang mga yan? Mga maligno po ba sila? Mga kaibigan sila, Lino. At sila ang tagabantay natin. Sila rin ang kasama ko lagi sa panggagamot at sa pakikipaglaban. Nag-iisa ako sa paningin ng mga masasamang elemento at mga tao. Pero sa mata ng may likha at ng kalikasan, isang batalyon ako. Grabe, kaya po pala sinasabi nila na ang hirap mong lupigin. Ibig sabihin din po ba ay dahil sa tulong at gabay nila kaya kayo may mga mutya? Oo, Lino. At dahil mahal na araw bukas, eksaktong hating gabi ako magpapalakas ng mga karga ko. Kaya't mananatili muna ako rito. Kung gusto mong mauna sa bahay ay ayos lang. Ay, ayoko po, Tiyo. Dito lang ako, kasama ka. Sa pagsama ni Lino sa kanyang tiyuhin, hindi naman mawala ang pagkamangha niya sa mga nilalang na nakikita niya. Naroon ang isang garong na paikot-ikot sa paligid ng kanyang tiyuhin na si Mateo. Isang berdugo na tila bantay ang palakad-lakad sa paligid ng malaking bato na yon. Naroon din ang mga duwende na nakaupo at nakamasid lang sa kanila. Purong masasayang muka ang nakikita ni Lino sa mga ito. Gayon din ang dalawang engkanto na parang singliwanag ng araw. Kumikinang ang mga ito sa kanilang magagandang kasuotan na sa pakiwari ni Lino ay ang hari at reyna ng mga engkanto. Para naman siyang nananaginip ng gising habang nakikita ang lahat ng yon. Nang sumapit na nga ang hating gabi, ay sinimulan ng magsagawa ng ritual at pag-oorasyon ni Mateo para mapalakas ang kanyang mga mutya. Ang mutya ng kalabaw, mutya ng kampana, at ang mutya ng itlog ng tagulilong. Ang lahat ng ito ay pangkombate, mga pangunahing karga niya. Nang matapos na ang kanyang ginagawa na umabot ng 3:00 ng madaling araw, ay umuwi na rin sila. Kasabay rin ang pagkawala ng mga elemento na nakita ni Lino. Parang nasa panaginip ako kanina, Tiyo. Totoo po ba talaga yung mga nakita ko kanina? Kung ano ang mga nakita mo, Lino, yun na yun. Hindi na kailangan ng marami pang paliwanag. Tara na, umuwi na tayo. Hindi ka pa ba nagugutom? Tiyo, sa totoo po niya nagugutom na po talaga ako eh. Tinitiis ko lang po hanggang sa matapos ka. O siya, sige. Bilisan ko na lang magluto. Naging normal naman at tahimik ang ilang araw na lumipas. Ngunit sa bawat araw na dumaraan, napapansin ni Lino ang mahabang oras ng pagdarasal ng kanyang tiyo na kadalasang sinisimulan pagsapit ng 2:00 ng hapon. At ito'y ginagawa niya mismo sa malaking bato na malapit sa kanilang kubo. Bigla namang naalala ni Lino ang masamang nilalang kung saan nakipagkasundo ang kanyang tiyuhin na si Mateo. At sa ikalawang kabilugan pa lang ng buwan, binigyan na siya ng kanyang tiyo Mateo ng mga panangga at proteksyon. Dinasalan din siya nito dahil isang gabi na lang ay susugurin na sila ng mga kalaban. Kaya lang po, Tiyo Mateo, hindi naman po ako marunong makipaglaban. Huwag kang mag-alala, Lino. Hindi ka nila magagalaw.
Pinalibutan ko na ng pamakod at panangga ang kubo natin. At ikaw kumpleto na rin. Kaya't hindi mo kailangan mag-alala. Yang nakasabit sa leeg mo, hawakan mo yan at usalin ang orasyon na itinuro ko sa'yo. Dahil sa bulag yon, hindi ka makikita ng mga nilalang nalulusob dito. Kahit puno man ng pangamba ang puso ni Lino, pero buo ang naging tiwala niya sa kanyang tiyo Mateo. Alam niyang sa gabay ng may likha at sa mga makapangyarihang mutyang taglay ng tiyuhin niya at sa mga mabubuting elementong kasama nito, batid niyang magiging ligtas silang dalawa. Nang magtatakip silim na, nasa loob lamang ng kubo ang magtiyo. Tahimik naman silang naghahapunan nang makarinig sila ng mga putok ng baril. Nagkatinginan sila. Karaniwang naririnig lang nila ang mga ganoong ingay kapag mayroong engkwentro sa pagitan ng mga militar at ng mga rebelde sa kanilang lugar. Inakala nila na ganoon lang ang nangyayari, pero bigla na lang silang nakarinig ng sumigaw sa labas ng kanilang kubo. Agad na pinapasok ni Mateo si Lino sa kwarto nito para tingnan kung sino ang nasa labas ng kubo nila. 3 tao ang nasa labas at base sa mga suot nito, mga rebeldeng grupo sila at pamilyar ang isa sa kanila, ang tatay ng batang nakalaro ni Lino. Dito pala kayo nakatira. Maaari ba kaming pumasok? May mga umatake sa amin. Mga militar, yun ba yung mga putukan ng baril kanina? Oo, pero hindi namin alam kung ano ang mga umaatake sa amin. Madilim na kasi at bigla na lang may humila sa mga kasama ko. Pero hindi mga militar yon. Parang mga mababangis na hayop. Ganon ba? Sa tingin ko nandito na rin sila. Sila? Ibig sabihin marami. Sino ba sila? Biglang nag-iba ang simoy ng hangin. Naging masangsang ang paligid at nagkaroon ng mga pag-angil. Napatayo ang mga rebelde dahil maging sila ramdam na may mga tao na sa paligid. Naging kalmado lang si Mateo dahil batid naman niya ang mga panauhin na darating nang biglang dumating ang grupo ng mga lalaki at ilan sa mga ito ay nakaantabay lang sa itaas ng mga puno. Isa sa mga ito ang humakbang palapit at tumingin kay Mateo. Duguan ang mga ito, bagay na nagbigay ng panlalamig at kilabot sa 3 rebelde na nasa harapan ng kubo nila Mateo. Bakit mga duguan kayo? Kayo ang mga tao ang iingay kanina, kaya pinatahimik namin. Kayo ang pumatay sa mga kasama ko. Magbabayad kayo! Nagalit naman itong si Hernan nang marinig niya na ang mga estranghero sa harap niya ang kumitil sa buhay ng mga kasama niya. Pinaputukan nilang 3 ang mga ito, ngunit naubos na lang ang mga bala nila. Ay nakatayo pa rin ang mga ito, dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Binalot ng itim na mga balahibo ang katawan nila at ang kanilang mga muka ay naging katulad ng isang aso. Nabitawan ng mga rebelde ang kanilang mga armas dahil naman sa pagkabigla. Kita naman sa mga kasama ni Hernan ang panginginig ng mga ito dahil sa matinding takot. Dito isa-isang umatake ang mga alipores ng matandang aswang na nakapako lamang ang tingin kay Mateo. Napaupo naman si Hernan dahil sa pagkabigla at sa matinding takot. Samantalang ang 2 kasama niya ay nagsipulasa na. Ngunit inabot ito ng mga taong nag-anyong mga halimaw. Kitang-kita niya kung papaano paghatian at lasog-lasugin ng mga nilalang ang mga kasamahan niya at pagparti-partihan ang mga bahagi ng mga katawan nito. Ano ang mga nilalang na yan? Mga aswang sila. Pumasok ka sa loob ng kubo. At kahit na anong marinig at makita mo, wag na wag kang lalabas ng kubo. Natatarangtang tumangulang naman si Hernan. Hinanap ang pinto.
Agad niya itong isinara at habol-habol ang paghinga dahil sa matinding takot. Nakita niya si Lino sa loob ng bahay at nakatingin lamang ang bata sa kanya. Muli namang tumalikod siya at sumilip sa siwang ng pinto para makita ang nangyayari sa labas. Kita niyang hinahataw ng latigo ni Mateo ang mga aswang at tila di rin nauubos ang bilang ng mga ito. Sunod-sunod man ang pag-atake nila, pero ang bawat suntok ni Mateo na sumasalubong sa aswang ay animoy dumudurog sa katawan ng mga ito. Nakakapagtaka at nakakamangha sa parte ni Hernan. Dahil sa sagopaang yon ay tila dumadagundong ang kagubatan at yumanig ang lupa sa tuwing masasalubong ni Mateo ang mga atake ng nilalang at maibagsak niya sa lupa ang mga ito. Kung inaakala niyong matatalo niyo ako dahil sa bilang ninyo, nagkakamali kayo. Nagpapainit pa lang ako at nakikinood lang din sa atin ng mga kaibigan ko. At sa tingin mo, pupunta ako rito nang hindi handa. Gusto kong kunin ang buhay mo at ng pamilyang pinagtatanggol mo. Pero dahil gusto ko rin ang magandang libangan, ikaw na muna ang uunahin ko. Siya nga pala, ako si Matias, ang tatapos sa'yo ngayong gabi. Agad namang nagbago ng anyo ang lalaking yon. Naging parang mukha ito ng paniki at tinubuan din ito ng mahabang pangil at matatalas na mga kuko. Kinuyog ng mga alipores niya si Mateo at habang palapit ang mga ito, biglang may lumitaw na 2 mandirigmang engkanto na tumindig sa magkabilaan ni Mateo. Gamit ang makapangyarihan nitong mga espada na animoy singliwanag ng sinag ng araw. Sinugod ng mga ito ang mga aswang at sa bawat isa sa kanila na kanilang mahawakan ay agad na tinatarakan nila ng kanilang hawak na sandata. Kasabay nito ay ang pagbabaon ng mga ito sa mga nilalang na yon sa kailaliman ng lupa hanggang impyerno. Nagngingit-ngit naman sa galit itong si Matias habang pinagmamasdan niya ang ginagawa ng mga ito. At talagang nangailangan ka pa ng tulong ng iba. Isa lang ang ibig sabihin, kung hindi ka duwag, mahina ka. Minsan sa labanan, Matias, hindi lakas ang kailangang sandata, kundi talino at kaalaman. Mga masasamang nilalang kayo, kaya't huwag kayong aasa na may pag-iingat at banayad na laban ang gagawin ko sa inyo. Gamit naman ang 3 makapangyarihang mutya, ang mutya ng kalabaw, mutya ng kampana, at mutya ng itlog ng tagulilong. Sinamo ni Mateo ang gabay ng bawat mutya na sumanib ang kapangyarihan ng mga ito sa kanya. Nagliwanag ang mga ito at nagising dahil sa mga buhay na salitang binibitawan ni Mateo sa hangin. Umihip ang malamig na simoy ng hangin. Dito ay nagliwanag ang mga kamao ni Mateo, gayon din ang kanyang mga mata. At sa isang iglap, naglaho siya sa paningin ni Matias dahil napunta na siya sa likuran nito. Hinahanap mo ba ako, Matias? Paano kang napunta riyan? Simple lang, mas maabilidad ako kaysa sayo. Isang malakas na paghataw ang ginawa ni Mateo mula sa likuran ni Matias. Hindi na paghandaan ni Matias ang puwersa ng pag-ataking yon ni Mateo. Napakalayo ng tinapunan niya, dahilan para ilang katawan ng puno ang mabali dahil sa pagbangga ng katawan niya mula sa ataking yon. Samantala, naubos na ng mga berdugo ang mga alipores ni Matias at nagsabi pa ang mga ito na sila na lamang ang tumapos kay Matias. Ngunit tinanggihan ito ni Mateo. Sinabi niyang ibig niyang maging pantay ang laban. Ginalang naman ito ng mga mandirigmang engkanto at umalis na muna. Samantala, ng mga oras na yon, ang lahat ng pangyayari ay nakita lahat ni Hernan habang nakasilip siya sa siwang ng pinto. Anong klaseng tao siya? At ano ang mga nilalang na yon? Mang Hernan,
Mga kaibigan po sila ni Tio Mateo at siya po ay isang antingero. Nanatiling nakamasid lamang si Hernan sa labanang yon at maging si Lino ay pinanood na rin ang pakikipaglaban ng kanyang tiyo sa mga nilalang na yon. Sa lakas ng pagkakabangga ni Matias, hindi naman agad siya nakabangon. Marahang naglakad naman si Mateo palapit sa kanya at tiningnan siya na noon ay nahihirapan sa paghinga dahil sa matinding sakit ng tama na yon sa kanya. Liban sa pagiging aswang, isa ring mambabarang itong si Matias. Umusal ito ng orasyon sa hangin at lupa. Ilang sandali pa, ilang mga panakanakang ingay ang narinig ni Mateo mula sa lupa. Bahagya naman siyang napatras at binaba ang tingin upang malaman kung saan nanggagaling ang mga ingay na yon. Bigla namang napahalakhak itong si Matias na labis ipinagtaka naman ni Mateo. Ano na naman ang binabalak mo, Matias? Kung sa tingin mo ay masisindak mo ko sa mga orasyon, nagkakamali ka. Sabi nga nila, kahit ang pinakamalakas na nilalang sa mundo ay mayroon ding kahinaan. Ano ang ibig mong puntuhin? Ang mga kagaya mo, ang kadalasang kahinaan ay pamilya at inosenteng tao. Kaya't habang naglalaban tayo, Mateo, papapasukin ko muna ang mga alaga ko sa bahay mo. Biglang nagsilabasan ang mga malalaking alupihan na mula sa ilalim ng lupa at umuugong naman ang ingay ng mga bubuyog sa hangin at patungo ang ilan sa mga ito sa kubo nila Mateo. Nagtangis naman ang bagang ni Mateo sa inis. Napasigaw naman si Lino at Hernan nang makitang may pumapasok na maraming alupihan at bubuyog sa loob ng kubo. Pinagtulungan nila itong itaboy at patayin dahil sila ang punteriya ng mga ito. Agad namang umusal ng rebuelta itong si Mateo para pumuksa sa mga nilalang na sinamo ni Matias. At sa tulong ng mga kaagapay na engkanto at diwata ng kalikasan, naglaglagan ang mga bubuyog at ang mga alupihan naman ay dahan-dahang hinihila pailalim ng mga ugat ng mga halamang nagmula sa kung saan, na nawala rin ng maubos na ang mga alupihan sa loob ng kubo nila Mateo. Hindi ba't may kasunduan tayo, Matias? Kapag napatay mo ko ay tsaka mo lamang maaaring saktan ang babaeng ginamot ko at ang buong pamilya niya. Kasali na ang pamangkin ko. Pero mukhang hindi ka marunong tumupad ng kasunduan. At dahil tumaliwas ka na, bibigyan na kita ng seryosong laban. Isang nagngangalit na titig lamang ang ipinukol ni Matias kay Mateo na unti-unting napapalitan ng nakakakilabot na ngiti. Umusal ito ng mga itim na orasyon. Umihip ang malamig na simoy ng hangin kasabay ng pagpinta ng kulay dugo sa ulap na tumatabon sa bilog na buwan. Bigla namang napasigaw si Lino at Hernan na nasa loob ng kubo at inagaw nito saglit ang atensyon ni Mateo. Alam ni Mateo na umuusal ng mabagsik na sumpa ng barang at aswang na si Matias, kaya't mabilis na sinugod siya si Mateo. Ngunit bigla itong naglaho. Ramdam pa rin ni Mateo na naroon lamang itong si Matias sa paligid. Bigla namang bumukas ang pinto ng kanilang kubo at nanginginig sa takot na lumabas mula roon si Lino. Tiyo, yung lalaki po, may lumalabas na mga malalaking alupihan sa katawan niya. Agad namang napatingin sa bandang likuran ni Lino itong si Mateo at doon tumambad sa kanya ang nakakakilabot na nangyari kay Hernan. Pumapalahaw ito ng iyak at namimilipit sa sobrang sakit dahil ang mga alagang alupihan ni Matias ay nagsisilabasan sa mga mata, bibig, tenga at iba pang parte ng katawan niya. Pumuputok din ang balat nito at doon ay lumalabas din ang mga insekto na yon. Hindi naman tumalab ang palipad hangin na barang na yon kay Mateo, maging sa pamangkin niyang si Lino. Dahil bago pa lang ang pag-atake na yon ni Matias, ay tiniyak na ni Mateo
na may bakod at proteksyon na silang dalawa. Hindi nakayanan ni Hernan ang sumpa na yon, kaya't binawian din siya ng buhay ng gabing yon. Maswerte ang pamangkin mo, Mateo, at hindi tumalab sa kanya ang palipad hangin na ginawa ko. Dahil kung hindi ay sasapitin din niya ang nangyari sa bisita niyo. Talagang hinahamon mo kung nilalang ka. Ganon talaga. Hindi mo ba naisip na sa pakikialam mo, hindi lang buhay mo ang sinusugal mo, babalikan kita. At sino ang nagsabi sa'yo na hahayaan kitang umalis? Mabilis namang sinugod ni Mateo si Matias at mahigpit na hinawakan ito sa leeg. Dinidiin niya ang pagkakasakal dito hanggang sa naramdaman na ni Matias ang pamimilipit ng mga ugat sa kanyang leeg. Gamit ang isang dignum ay sinaksak ni Mateo ang kaliwang braso ni Matias. Napahiyaw ito at ng mga sandaling yon ay nasa anyong aswang pa rin. Nanginginig naman ito sa sobrang sakit dahil mas lalong idiniin ni Mateo ang pagkakatarak ng dignum sa braso niya. Habang ginagawa naman yun ni Mateo ay may lumitaw na 2 berdugong engkanto sa magkabila ang gilid ni Matias. Wala pa ring salita ang lumalabas sa bibig ni Mateo dahil abala ito sa pag-uusal ng orasyon na pakain sa mga kaibigang nilalang. Binitawan ni Matias at inalis ang dignum na nakatarak sa braso nito. Ngumiti pa rin itong si Matias kay Mateo at humahalakhak ng may pagyayabang at pang-iinsulto. Nang bitawan na ni Mateo si Matias, nawala ang ngiti nito ng isang malakas na suntok sa sikmura, ang pinakawalan ni Mateo sa kanya. Ang lakas ng suntok na yon ay mula sa pinagsamang lakas ng kanyang 3 mutya. At pagkatapos nun, ay hinila na si Matias ng 2 berdugo ng mga engkanto papasok ng kagubatan. Lino, ayos ka lang ba? Ayos lang po ko, Tiyo. Pero yung tatay ng kalaro ko, patay na po yata siya. Ano pong gagawin natin? Baka ibintang po sa atin ang nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala, Lino. Wala silang mapapatunayan kung sakali. At isa pa, may mga palatandaan pa sa katawan niya ng ginawa ni Matias. Dahil naman sa mga sinabi ng kanyang tiyo, naging panatag ang loob ni Lino. Pinaalam nila sa mga tao na nasa baba ng bundok ang nangyari. Hindi pa naniwala sa kanila ang mga ito. At gaya ng nasa isip ni Lino, ay pinagbintangan nga sila ng ilan sa mga tao sa baryo. Pumunta ang ilang kalalakihan sa bundok kung saan nangyayari ang pag-atake. Nagimbal naman sila nang makita ang ilang parte ng katawan ng tao sa may bungaran ng gubat papunta sa kubo nila Mateo. Nakita rin ng mga ito ang walang buhay na katawan ni Hernan. Ngunit sa kabila ng pangyayari, hirap din naman na ipaglaban ng pamilya ng mga nasawi ang hustisya para sa kanila. Dahil nga mga rebelde sila at alam ng mga pamilya nila na wala rin silang laban kung sakali. Ngunit sa kabila nga nito, may mga agam-agam sa ilang mga taga roon kung bakit nanatiling ligtas ang magtiyo, na kahit mga gasgas sa katawan ay wala man lang makakita sa mga ito. Tahimik lang naman ang iba na nakakakilala talaga kay Mateo. Subalit hindi lahat naniwala. At habang kumpulan ang mga tao sa labas ng kubo ng magtiyo, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Ikinagulat ito ng iba, gayon din si Mateo. Isang lalaki ang bumaril kay Mateo. Ngunit ikinabigla ng lahat na di man lang ito tumalab sa kanya. Dumikit lamang ang bala sa balat niya na kanya lamang ding kinuha at nilaglag sa harap ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pinilit kong iligtas ang lalaking yan. Subalit malakas din ang kalaban. Kung hindi ko nabigyan ng proteksyon ng pamangkin ko, marahil ay nakabulagta na rin siya sa tabi ng lalaking yan habang pinamamahayan ng alupihan at insekto ang kanyang katawan.
Pero huwag kayong magalala. Napatay na namin ang aking mga kaibigan, ang nilalang na may gawa niyan. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala o mag-isip ng mabuting bagay sa akin. Tahimik kaming naninirahan dito. Kahit sino man na mga nagambalain kami, hindi rin ako magdadalawang isip na gawin ang nararapat. Naroon pa rin ang pagkabigla ng mga tao at maging si Lino ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nakita niya. Sa ilang taon kasi na nakasama niya ang tiyuhin, ay normal lang naman ang paggawi at kilos nito. Ang mga bagay na narinig niya patungkol dito ay di pa niya kailanman nasaksihan. Nito lang nang magbinata na siya, na sinasama na siya ng tiyo Mateo niya. Napapansin niya ang mga kakaibang ginagawa nito. Gaya na lamang ng may kinakausap ito habang nanggagamot. May pamamaraan na dati ay parang wala lang kapag nakikita niya. At nagbago ito nang mismong makita niya na ng kanyang dalawang mata ang dahilan kung bakit ilap ang mga matatandang tao sa sitio at mga rebelde kay Mateo. Dahil hindi rin pala talaga basta-basta ang mga taglay nitong mutya at ang mga nilalang na gumagabay rito. Ang pangyayaring yon ay nasundan pa. Lalong naging maugong kasi sa karamihan ang pangalan ng tiyo niya. Mga tao na hindi naniniwala na hindi tinatablan ng kahit na anong sandata ang katawan niya at ang mga nilalang na tinuturing siyang banta at sagabal. Lino, kung sakali ba, handa ka bang magpatuloy ng mga ginagawa ko? Kung magiging karapat-dapat naman po, tiyo, at kung ikaw po ang magiging maestro ko, magiging isang karangalan po ito para sa akin. Lagi mo lang iisipin, Lino, na ang lahat ng ipinagkakaloob ay laging mayroong kapalit. Dapat batid mo rin sa sarili, nakakibat ng kakayahan at kaalaman ay ang pagkakaroon ng kalaban at malagay sa bingit ng kamatayan. Kung itatanong mo kung bakit hindi ko pinili ang magkaroon ng sariling pamilya, yun ay dahil gaya ng sabi ko, may kakibat na kapahamakan ang kung ano man ang tataglayin mo. At hindi ko kayang sumalba ng buhay ng sabay-sabay sa isang pagkakataon sa lahat ng oras. Tiyo, bakit mo po ko inampun at nagawang protektahan? Simple lang, dahil wala akong pagpipilian at nag-iisa ka lang. Pero hindi sa lahat ng oras ay kasama mo ako. Kaya lahat ng makikita mo sa akin ay aralin mo at tuturuan din kita pag tama na ang panahon. May lalim ang bawat salita ni Mateo. Dala na rin ito ng kanyang mga naging karanasan, kaya't gusto niyang mamulat din sa realidad ng buhay itong si Lino, lalo na sa larangang mamanahin niya balang araw. Binibigyan na rin ni Mateo si Lino ng mga bagay bilang pananda na may ibang nilalang o masamang orasyon sa paligid o sa isang bagay. Sa halip na makaramdam ng takot ay pananabik na makatuklas ng panibago at ng mga kakaiba ang nararamdaman ni Lino. Isang hapon, inaya si Lino ng kanyang tiyo na pumunta ng baylan. Ito ang lugar kung saan nakatira ang mga nilalang na hindi nabibilang sa mga tao, kagaya ng mga elemento at ng engkanto. Sa lugar din kasing yon galing ang isa sa mga mutya niya, ang mutya ng itlog ng tagulilong na nakuha niya ng matagumpay sa pagsubok ng isang engkanto. Ibig sabihin, pupunta po tayo sa mundo nila, tiyo. Dadalaw lang. May mga halamang gamot kasi akong doon lang matatagpuan. Huwag kang magalala. Mga mabubuti sila, kaya makakabalik tayo ng buhay. Tiyo naman, nagbibiro pa eh. Pero kailangan ko rin magpalakas at mag-ensayo roon, Lino. Alam mo bang ang isang araw na ensayo at pag-aaral ko roon ay halos 1 taon ang katumbas sa mundo natin. Pero lumalakas at tumatalas lang ang isipan ko. Hindi ako tumatanda marahil sa kakadalaw ko roon. Nakatingin lang naman si Lino sa kanyang tiyo. Nakikinig ng maigi na para lahat na lang ng sasabihin nito ay napakahiwaga na para sa kanya. Inakala ni Lino
na napakadali lang ng pagpasok sa lugar na yon dahil kasama niya ang Tio Mateo niya. Ngunit hindi pala dahil mahiwaga ang lugar at nagiging hindi basta ang isang antingero na nakakalabas sa lugar na yon ay may nakaabang na panganib at mga kalaban na humaharang sa kung sino man ang papasok doon. Manda ka, Lino. Mapapalaban tayo. Tayo? Tiyo, hindi pa ako marunong makipaglaban. Kaya paano ko po sila kakaharapin? Basta wag kang hihiwalay sa akin. Manatili ka lang sa likod ko. Opo, Tiyo. Napalunok na lamang ng laway si Lino habang pinakikiramdaman ang kanilang paligid. Maya-maya nga ay lumabas ang 5 mga lalaki. Mukhang pangkaraniwan lang sila kung titingnan, subalit sa amoy at kilos nila, hindi sila basta mga ordinaryong tao lang. Pasimple lang na lumapit ito sa kanila at hinahamon sa isang laban si Mateo. Naririnig daw nilang hindi tumatalab sa kanya ang kahit na anong sandata at ang ilang mga malalaking lider ng ilang kilusan ay ilap sa kanya. Mahirap di umano siyang kalabanin kaya't gusto nilang patunayan yon. Ang hindi nila alam na kahit sa mga itim na engkanto at ilang mga uri ng aswang ay banta itong si Mateo. Di mo kasi mahahalata sa kanya na hindi siya basta-bastang kalaban. Maliit lang kasing tao itong si Mateo, pero solido at batak ang pangangatawan nito. Nababalot din ng ilang marka ng mga orasyon at imahe bilang pangontra at proteksyon ng kanyang katawan. May mga tao talaga na kailangan sa lahat ng bagay ay may patunay bago ito paniwalaan. Kung yan ang nais ninyo, pagbibigyan ko kayo. Tio Mateo, mga ordinaryong tao lang ba ang mga yan o hindi? Iba po kasi ang nararamdaman ko sa kanila. Lino, matuto kang paniwalaan minsan ng kutob mo kaysa sa nakikita mo. Mukhang kagaya ka rin nila. Kailangan muna ng pruweba bago maniwala. Kunin mo itong punyal. Kapag tingin mo na nasa panganib ka na, isaksak mo ito sa kanila. Sige po, Tiyo. Sabay-sabay na lumusob ang mga ito sa kanila. Subalit sa isang kisap mata, nawala na lang ang 5 lalaki. Nagpalit ng anyo ang mga ito bilang mga aswang. Napasigaw naman si Lino nang pagkurap niya ay nasa harapan niya na ito. Naisaksak niya ang punyal na hawak niya at tumama ito sa kaliwang mata ng nilalang. Napatras siya at napasandal sa likod ng tiyo niya na noon ay nilusob na rin ang 2 aswang. Kinalmot naman si Mateo ng isa sa mga ito sa dibdib. Napunit na lang ang damit niya pero hindi man lang siya nasugatan. Nagsalubong ang mga mata ni Mateo at ng nilalang. Bigla niyang hinila ang buntot pagi na nakapulupot sa bewang niya, sabay hampas sa 2 aswang. Napahiyaw ang mga ito nang parehas silang matamaan sa paghataw ni Mateo ng buntot pagi. Lumikha ito ng malaking sugat sa kanila, kaya't bahagya silang napatras. Ano? Lalaban pa ba kayo? Sige lang, sumugod lang kayo. Tiyo, mukhang matitibay at malalakas po ang mga ito. Talaga? Sige, susubukan ko ang lakas nila. Nagulat naman itong si Lino nang biglang iabot ng kanyang tiyo Mateo ang buntot pagi sa kanya. Dahan-dahan naman siyang napatras palayo sa mga ito hanggang sa mapasandal sa isang puno habang hawak ang buntot pagi at punyal ng kanyang tiyo Mateo. Parang kumurap lang si Lino dahil bigla na lamang tumilapon ang ulo ng isa sa mga aswang. Nakita niyang may mantsa ng dugo ang kamay ng tiyo niya. Isang napakalakas na suntok ang ginawa nito sa nilalang na yon. Hindi na nakapagtataka na ganoon kalakas ang tiyo niya dahil sa mutya ng kampana at mutya ng kalabaw na tanga nito na saktong-sakto naman talaga sa pakikipaglaban.
Nagagawa rin niyang balutin ng sabulag ang sarili para mawala siya sa paningin ng kanyang kalaban sa pamamagitan ng mutya ng tagulilong na tangan din niya. Sa katunayan, liban sa mga mutyang yon, ay may iilan pang mga panangga itong si Mateo. Kaya mahirap talaga siyang patumbahin. Alam din niya ang mga panahon na walang bisa ang kanyang mga karga. Ito ang mga panahon na kadalasang bago sumapit pa ang araw na yon ay pumunta na siya ng baylan para palakasin ang kanyang sarili. Dahil hindi ligtas ang mundo ng tao para sa kanya kung ang aasahan lang ay sariling lakas. Iba pa rin kapag may tangan kang galing sa kalikasan. Namumukod tangi ka, lalo na kung dalubhasa ka na sa paggamit at pagpapalakas ng mga tangan at kaalaman mo. Ganitong ganito si Mateo, nabubuhay sa ordinaryong katawan, ngunit naiiba sa mga pangkaraniwang tao at kapwa mga antingero. Mabilis na natalo ni Mateo ang mga aswang. Hindi man lang siya halos pinagpawisan sa mga ito. At gaya ng karamihan, napamangha na naman si Lino. Siya lamang talaga ang higit na nakakaalam kung gaano kalakas at kahusay ang Tio Mateo niya. Tapos na, Lino. Ano? Handa ka na bang maglakbay patungong baylan? Tio Mateo, ang mga ninunurin po ba natin kasing lakas at husay mo rin? Siguro. Pero hindi naman na mahalaga pa kung may kapantay man o wala ang lakas at ang kakayahan ng isang antingero, Lino. Doon nagkakatalo sa hangarin ng bawat isa. Lahat ng lakas at kakayahan kapag nagamit sa hindi mabuti o kasamaan, nagiging delikado at mapanganib. Kaya tiyakin mo lang laging nasa tama ang landas ng puso mo. Dahil yan at yan ang pinakamahalaga. Nagpatuloy naman sa kanilang paglalakbay ang magtiyo at doon mas lalong namangha si Lino sa mga bagay na nadiskubre lamang niya nang magsimula na siyang sumama sa kanyang tiyuhin na si Mateo. Wakas. Grabe, sobrang lakas nung istorya natin ngayon mga kabaryo. Isipin nyo na lang, 3 mutya yung tanga ni Mateo. Ano-ano ba yon? Mutya ng kalabaw? Mutya ng kampana saka itlog ng tagulilong. No, so tama naman yung sinabi sa storya. Kalabaw at kampana talagang napakalakas niyan, lalo na pisikal kasi sa kampana pa lang talagang sulit na. Pero ano pa yung may itlog ng tagulilong, saka sinabi nga rito hindi lang yon yung pinaka tangan ni Mateo. Kumaga mas marami pa siyang usal na alam, no? So dun talagang nakakabilib yung storya natin. Medyo nakakabitin lang sa part na parang iilan lang yung nakalaban niya pero wala akong masabi. Grabe din yung kalaban niyang si Matias. Aswang na mambabarang, no? Grabe talagang sukdulan din talaga yung lakas. Yun nga lang, kailan ba naman nanalo yung puti sa itim, diba? So yun lang. Sa ngayon, yun lang naman mga kabaryo. Kayo, kung may komento kayo, comment nyo sa baba para mabasa namin. Tapos, punta na rin kayo sa TikTok shop natin. May bago tayong product galing from Mindanao, lana, no? Nakakonsagrang lana. So yun, hintayin nyo lang. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Yung shoutout ko sa inyo next upload na natin. Salamat.